Okay, hello everyone. Ang lecture natin ngayon tungkol sa developmental psychology. Today, I'm going to discuss a very important theory sa loob ng developmental psychology. Ito yung tinatawag nating lifespan theory. But before I dig deeper into lifespan theory, ano ba munang ibig sabihin ng theory? Madalas pinag-aaralan to in the field of the sciences, specifically in psychology. Kaya marami mga psych majors, for sure, marami silang alam na theories. Meron tayong psychodynamic theory, meron tayong operant conditioning theory, classical conditioning theory, at marami pang mga theories. So ano ba ang purpose ng isang theory? Basically, sa field ng science in general, ang theory, ito yung mga statements that aim to describe, explain, and instruct. Ano ang purpose? Why do we want to describe, explain, or instruct certain things in life? Para mas makilala natin yung mundo na ginagalawan natin. And we are going to use that knowledge para magkaroon tayo ng productive and fruitful lives. Kaya maganda na mag-aral tayo ng mga theories na kakaganda yan ng buhay. Now, i-apply mo yung theory na yan in the field of psychology, to be more specific in developmental psychology. Ito yung mga statements na nagde-describe, explain, and instruct sa atin ng human development. Kasi sa psychology, remember, ano ang goal natin? To be more specific in developmental psychology, we want to study how to age well. Paano ba tumanda ng maayos? Tanong, paano natin masasagot yung tanong na yan? How to age well? Mag-aaral tayo ng iba't ibang mga theories in human development. Kaya yung series of lectures natin on theories in human development, yan ang main question na sinasagot. Paano tumanda ng maayos? How to age well? These different theories can help us answer that question. Pero gusto ko lang i-emphasize ano bang ibig sabihin ng age well based on this slide. By age well, in the language of developmental psychology, ibig sabihin yan, nagiging maayos yung pag-develop ng 4 na dimensions natin habang tumatanda tayo in the lifespan. If you remember in our previous lectures in developmental psychology, 4 yung dimensions na yan eh. We have the physical, cognitive, social, and emotional. Ito yung bumubuo sa buhay natin. So habang tumatanda tayo, paano nagiging maayos yung development ng 4 na yan, yun yung tutulungan tayo ng mga theories to answer. Pero balik lang ako dito sa slide na to, ako nakukulangan ako dyan. And I understand kasi yung maraming mga psychologists in the field of DevPsych hindi naniniwala sa Diyos or ayaw nila ng mga spiritual issues, no? Pero ang point ko dito, dapat sinasama rin dito yung spiritual dimension ng tao. So, hindi lang 4 dapat yung dimensions of development, dapat yan 5. Meron tayong spiritual development na dapat pag-aralan, pag-usapan, at i-apply in our everyday life. And in fact, good news naman, no? Yung modern day human development, sinasama na naman yan sa mga researches nila. Like for instance, marami na tayong handbook on spiritual development or even encyclopedia that talks about spiritual development. Kasi undeniable yan. Mga espiritu tayo na may katawan. So, hindi pwedeng pag-usapan natin yung human development, canceling out the spirit. If we really want to understand how development happens in a positive way, kailangan pag-uusapan natin yung pinakamahalagang aspeto natin, which is our spirituality. Okay, so anyway, sinabi ko na nga na nag-i-improve naman na, sinasama na rin yan sa frameworks ng developmental psychologists, no, na kasama dapat yan na pinag-aaralan. So what are the different theories that we're going to discuss in this series of lectures about theories of human development? Ito yon. Meron tayong lifespan theory, life course theory, bioecological theory, positive youth development. And for today, ang pag-aaralan natin is number 1, lifespan theory. Again, ulitin ko lang, no, kasi mahalaga to. Anong pinag-aaralan natin sa lifespan theory? According to the lifespan theory, paano niya dinidescribe, paano niya ini-explain, at ano ang instructions niya tungkol sa human development para maging maayos yung pagtanda natin in the lifespan. Okay, so pag-usapan na natin yung lifespan theory. Gusto ko lang sabihin na itong lecture na to, this is not meant to be a comprehensive lecture on the lifespan theory.
kasi masyado tayong hahaba. But if you want to read the other details about lifespan theory na hindi ko madidiscuss ngayon, basahin nyo tong article na to. You can just Google Scholar the title. As in, ang daming pages nito that talks about lifespan theory in developmental psychology. So, ang gagawin ko lang ngayon is I'm gonna discuss this theory in the general level and in the practical level. Ano ba yung mga general na sinasabi ng theory na ito in terms of paano tayo tatanda ng maayos? Let me start with some of the assumptions of lifespan theory. Number 1, ang sabi ng lifespan theory, life is divided into stages. So, ang buhay natin parang libro, maraming chapters. Ganun ang pananaw ng lifespan theory sa buhay ng tao. Hindi siya isang buhay as a whole. When lifespan theory looks at human lives, dinidivide niya yung human life into several stages, parang chapters ng libro. Number 2, each of those stages na sinasabi ng lifespan theory, merong mga expected events. Mga bagay na sureball na mangyayari as you enter that certain stage. So, bawat stage in the lifespan, merong kanya-kanyang mga tasks that we have to do at merong mga milestones that we will experience as we enter those different stages. So, kung i-combine natin yung numbers 1 and 2, no, in the eyes of the lifespan theory, ganito ang pananaw o ganito ang paningin niya sa buhay ng tao. So, yung buhay nahahati sa different stages, parang chapters ng libro, at bawat isang stage dyan, ulitin ko lang doon sa previous slide, meron tayong mga expected events that's gonna happen. We have different tasks to accomplish, different milestones to expect every time we enter these different stages. No, infancy, childhood, early childhood, so on and so forth. Yung theory ni John Piaget, if you remember, ano rin yan, no, tugma rin yan sa pananaw ng lifespan theory. Kasi sabi ni Piaget, yung pagtalino natin, yung cognitive development natin, it undergoes different stages according to age. So, kapag ito ang age mo, nandito ka sa ganitong stage, ito yung mga expectations na dapat mangyari. So, yung forma ng theory ni John Piaget, tugmayan sa pananaw ng lifespan theory. So, ano ba yung mga insights and lessons that we can learn about human development in connection to the lifespan theory? Okay, so ano ba yung mga pwede nating gawin sa mga buhay natin para mag-age well tayo? According to this theory. Number 1, lifespan theory places a big emphasis on preparation. Dahil meron tayong mga expectations na mangyayari sa bawat stage ng buhay natin, ang dapat daw natin ginagawa before we enter that stage, paghandaan natin yung mga bagay na mangyayari sa atin in those stages, even before we enter the stage. Okay? Ang Bible passage na related dyan, na gusto kong i-relate, no, yung sinasabi sa Proverbs, gayahin daw natin yung mga langgam. Anong meron sa mga langgam? Anong magandang trait ng mga langgam? Nasa genes nila, nasa programming nila, that they always prepare for something. Wala pa sila doon sa stage na yon, pero ina-anticipate na nila na papasok sila sa stage na ganon, naghahanda na sila for themselves. Naghahanda na sila for summer. Naghahanda na sila sa tag-ulan. You see? So, bago sila mag-enter ng isang phase ng buhay nila, naghahanda sila. Ganon din yung principle na tinuturo ng lifespan theory. Now, to be more specific, no, you're gonna ask, in the lifespan, sa buhay ng tao, ano yung mga bagay na dapat pinaghahandaan niya? If you read that article that I have shown you a while ago, ito yon. If you read this, 2 important words will be introduced. Yun yung tinatawag na gains and losses. Kasi basically, ang sinasabi ng lifespan theory, habang tumatanda tayo, pareho tayong merong nagigain at meron tayong mga nalolos. Gain means, ibig sabihin, nakukuha mo, natatanggap mo. Losses means mga nawawala sa'yo. No? Parte ng buhay yan. Habang tumatanda, may gains, may losses. O ngayon, saan ngayon papasok yung preparation dito? Ang sabi ng lifespan theory, dapat paghandaan natin yung mga bagay sa buhay natin na magigain natin in the future. Right? Like for example, no, theory of mind.
Theory of mind is our ability to place ourselves in the perspective of other people. Naiintindihan natin yung pananaw ng ibang tao. We are born not having that. Yung ganyang cognitive skill, kailangan pa yung i-develop. Now, paano papasok yung preparation dyan? Ano ang dapat na mangyari sa isang bata para makadevelop siya ng theory of mind? Kasi ang theory of mind, hindi naman yan automatic na nangyayari. Hindi yan yung patutulugin mo lang yung bata, gigising, tulog, gising, isang araw may theory of mind na siya. As the parent of this child, meron kang mga bagay na dapat paghandaan, dapat i-prepare para sa bata para maging maayos yung kanyang capacity to have theory of mind. Nagigets nyo? Kasi kapag hindi mo pinaghahandaan, hindi mo binibigyan ng mga necessary resources or experiences yung bata, hindi siya magkakaroon ng theory of mind in the future. So you have to prepare the child. Bigyan mo siya ng mga preconditions para maging maayos yung pagkuha niya o yung pagkakaroon niya ng theory of mind. The same thing with friendships. Isa na namang gain sa natin yan, sa lifespan natin. As we grow older, we will gain friends. Pero dapat ang sinasabi ng lifespan theory, hinahanda mo yung bata in the perspective of parent, kung ikaw yung parent, no? Hinahanda mo dapat yung bata na magkaroon ng mga friends. Hindi yung inaantay mo lang yung bata na magkaroon ng mga kaibigan. Dapat hinahanda mo siya, habang wala pa siyang kaibigan, hinahanda mo siya kung paano maging mabuting kaibigan in the future. And based on studies, those parents who fail to do that, hindi nila nahahanda yung mga bata sa pagkakaroon ng mga friends. Later on, kapag nakipag-relate na sila sa kapwa nila bata, nagkakaroon sila ng problem. And that's one of the reasons kung bakit may mga bata, neglected child ang tawag. Ito yung mga bata na marami mga batang galit sa kanila, ayaw silang kalaro, lagi silang nire-reject from the group. Now, the question is, bakit kaya in the first place naging neglected yung batang yan? Ano ang isasagot ng lifespan theory? Because the parent failed to prepare this child to have relationships in the future. Hindi naturuan ng mga social emotional skills yung bata nung nasa bahay pa siya. Hindi siya naihanda ng parents niya na magkaroon ng friendships outside the home. Kaya ang naging epekto, naging neglected child yung bata. At yung pagiging neglected child ng bata, bad news in the language of lifespan development, may mga effect yan in the future. Dadalhin ng bata yung effect ng pagiging neglected niya as this child goes to other stages. Dadali niya yan. Dala-dala niya yan pagpasok niya ng middle childhood, pagpasok niya ng late childhood, adolescence, adulthood. Yan yung bad news. Yan ang consequence when we fail to prepare something in the lifespan. Okay, another case in point, no, in connection to preparation, marriage. Ano ang determinant? Bakit may mga marriages na palpak, nagfi-fail, naghihiwalay, may mga parents naman na may mga marriage naman na successful? What's the difference? Ang sagot ng lifespan theory, preparation. Ang mga marriages na talagang pinaghandaan, most likely magiging successful. Marriages fail because there is lack of preparation. So, ang application nito, halimbawa, personal application, ikaw mismo na nakikinig. Gusto mo maging successful yung marriage mo, anong isasabihin sa'yo ng lifespan theory? Paghandaan mo yung marriage. Kahit hindi ka pa kasal, single ka pa lang, paghandaan mo na yung mga bagay-bagay na kakailanganin mo para maging mabuting asawa. Kaya that's one of the most important questions that I ask my students who plan to get married. Bago ka ikasal, dapat ang tanong mo sa sarili mo, handa ka na ba? I-evaluate mo yung sarili mo. Handa ka na ba physically, cognitively, socially, emotionally, and most importantly, spiritually. The more you are prepared, the more na meron kang mga resources, bago ka ikasal, the more na maayos itong mga dimensions na to, bago ka ikasal, mas tumataas yung chance na nagiging successful yung marriage. 'Di ba? Handa ka. Maayos yung mga dimensions mo na to. Yung mapapangasawa mo, maayos din yung mga ganitong dimensions niya.
O, edi pag nag-asawa kayo, pag nagpakasal kayo, nagiging maayos yung marriage. Kaya nga, no, in connection to God's Word, in the Bible, if you go to 1 Corinthians 13, sa Christian circles, ito yung tinatawag na love chapter. Gusto ko lang i-emphasize dito that 1 Corinthians 13, 4-7 has nothing to do with romance. Hindi dapat ito ginagamit for romantic reasons. Rather, 1 Corinthians 13, 4-7 tells us what to prepare for if we want to have successful relationships with other people. And that includes husband and wife. Ano ang mga qualities na dapat meron ka? Capacities na dapat meron ka para maging maayos yung relationships mo with others? Yan yung sagot. Dapat marunong kang magpasensya, patience. Dapat meron kang kindness. You should not envy. You should not boast. You should not be proud, so on and so forth. In other words, in the language of lifespan theory, ito yung mga bagay na dapat mong paghandaan. Ito yung mga bagay na dapat pinapractice mo. Bago ka ikakasal, ideally, master mo na yung mga yan para pag kinasal ka na, magiging maayos ang marriage mo kasi handa ka ng maging husband, handa ka ng maging wife. The more you master this, before getting married, ano mangyayari? Mas tumataas yung chance that when you do get married in the future, magiging mas successful yung marriage mo. Unfortunately, itong mga skills na ito, ina-underdevelop ng tinatawag nating self-love movement, which is a very common teaching today. Sa kultura kasi natin ngayon, tinuturuan tayo that the most important goal in life is to love yourself, to take good care of yourself. Ang bad news dyan, the more you follow the self-love movement, nire-reverse mo, eto. In the process of loving yourself, you become selfish. At kapag ikaw naging selfish, kabaliktaran ng selfishness yung mga sinasabi dito. So, imbis na hinahanda mo yung sarili mo for better relationships with others, dahil sinusunod mo yung self-love movement, you are setting yourself up for failed relationships. Kasi yung mga bagay na dapat magaling ka, ito yung mga yon, yung mga bagay na dapat pinaghahandaan mo, hindi na de-develop. Kasi nga, nagsa-self-love movement ka. Masyado mong mahal yung sarili mo. And that's bad news. And this is happening right now in our society. Marami ngayong mga nagpapakasal sila na hindi pa sila magaling sa mga yan. Hindi sila prepared for this. Bakit hindi sila prepared for this? Kasi ang sinusunod nilang principle, yung self-love movement. May hina yung mga ganyan nila. Si husband, mahina dyan. Si wife, mahina dyan. Kasi pareho silang biktima ng self-love movement. Anong epekto? Nasisira yung marriage. And that's one of the reasons kung bakit sa Pilipinas, parami yung mga mag-aasawang naghihiwalay. Hindi nagtutuloy ang marriage. Don't get me wrong, etong paghihiwalay ng mag-asawa, complex problem yan. Maraming possible causes. But we cannot deny the fact that one of the major causes kung bakit nasisira ang marriage, kulang sa skills na dapat prepare, na dapat dinevelop even before these people got married. Yun na nga, ulitin ko, paulit-ulit ako, bakit marami mga tao nagpapakasal ng hindi handa? Dahil nga dito. Reverse yung tinuturo ng culture natin about love. Instead of teaching people how to love others first, our culture teaches us how to love ourselves more. And in the process, we fail to prepare for better relationships. Okay? So, yun yung pinagpe-preparan sa lifespan theory, no? When it comes to gains. Paghandaan mo yung mga bagay na darating for a certain stage. O punta naman tayo doon sa losses. Ano yung mga dapat natin paghandaan? Doon naman sa losses, as we grow older, paghandaan natin yung mga bagay na mawawala sa atin. Sabi nga ng lifespan theory, as time goes by, may mga bagay na mawawala sa atin para maging maganda yung development natin. Kapag nangyari na yung losses, dapat marami tayong mga resources to deal with those losses. At mangyayari lang yan kapag in the first place, pinaghandaan mo yung mga losses na yon. One good example would be retirement. Nawala na yung trabaho mo because na-achieve mo na yung certain age.
Syempre, pag nawala yung trabaho, mawawala rin yung income, which will also affect the quality of your development. So, ano sinasabi ng lifespan theory? Bago ka pa mag-retire, dapat pinaghahandaan mo na yan. Kaya dito ngayon papasok yung kahalagahan ng insurance. Now, don't get me wrong, hindi ako nagpo-promote ng kung anong insurance company dyan. I'm focusing on the idea, on the concept of insurance. Kung iisipin mo kasi yung insurance, it's a form of preparation. Tama? Lalong-lalo na kapag yung insurance mo has something to do with your retirement. Yun yung mga tinatawag na retirement plans. 'Di ba? Anong ibig sabihin ng retirement plans? Nagtatabi ka ng pera, pinaghahandaan mo na yung day na hindi ka na magtatrabaho and you will lose your income. Kaya ang implication niyan dapat kapag tumitingin ka sa mga insurance or nagpaplano kang bumili ng insurance, you look at it as an investment, not as a cost. Hindi rin tayo dapat magagalit sa mga insurance agents o naiinis sa mga insurance agents kasi tumutulong din sila in a way to help ourselves prepare for something that we are gonna lose for sure in the lifespan. Kasi lahat naman tayo tatanda. Lahat tayo magre-retire. And when that happens, mawawala yung income, dapat handa tayo dyan. Diba? Kaya nga ito, no, ang ganda nung quotable quote dito, ang sabi dito, someone sitting in the shade today is because someone planted a tree a long time ago. May isang tao kasing naghanda. At dahil naghanda siya, doon sa event na yon, may mga tao na nag-benefit. I-apply mo yan sa language ng insurance. Yung mga parents mo, naghanda sa retirement nila. So, ano nangyari? Ito ngayon yung nangyari. No? Ito, magandang slide din to. Why retirement planning is important. You never know when you will stop working. You don't want to be a liability to your future generations. Pinaghahandaan mo. Children should prepare. Itong pagpe-prepare na to, when it comes to losses, pareho dapat ginagawa yan ng children and parents. Parents should prepare para hindi sila magiging pabigat sa mga anak nila. Children should prepare for their insurance para in the future, hindi naman sila magiging pabigat doon sa mga anak nila. Nagigets nyo, pareho yan eh. Whether you're a child or you're a parent, you have to prepare for the future. Your parents are not your emergency fund. Your children are not your retirement fund. Build your own wealth. Yan yung bottom line. Parents, paghandaan mo yung pagtanda mo. Children, paghandaan mo yung time na magre-retire ka. Again, what's the keyword? Preparation. Yan yung insight number 1 ng lifespan theory. Our development becomes better. Mas nasusustain natin yung quality ng development natin in the lifespan the more we are prepared for the different gains and losses that we will experience in the lifespan. Insight number 2, last na to, dalawa lang naman yung insight na gusto kong i-share dito, no? We need to set the right goals in the lifespan. That's a very important feature of a good development. Yung mga goals na sinet natin sa buhay natin are the right goals. Now again, kung babasahin nyo yung article na pinakita ko kanina on lifespan theory, may isang konsepto inside this theory that I would like to focus on right now. Ito yung tinatawag nating SOC model. SOC is an acronym for selection, optimization, and compensation. Wala tayong enough time for me to discuss all the SOCs, but in this lecture, i-discuss ko lang yung letter S, yung selection. Ano sinasabi ng selection? Sabi ng lifespan theory, dapat, kung gusto mong maging maayos yung development mo, ma-identify mo yung niche mo. Ma-select mo kung ano yung niche mo. Anong ibig sabihin ng niche? Or in a more technical language, no, in this theory, developmental niche. Ibig sabihin ng developmental niche, ito yung area sa buhay mo or area sa sarili mo na pinipili mo na yun ang ide-develop mo as you grow older. Yun yung mamasterin mo. Yun yung pagyayamanin mo. Doon mo ilalagay yung time, money, efforts, at focus mo. Nagigets nyo? Yun yung ibig sabihin ng developmental niche. And according to studies in lifespan theory, the more a person is aware of his or her niche at lagi niyang dine-develop yung niche na yon, mas gumaganda yung quality of human development. Dapat alam mo kung anong mamasterin mo sa sarili mo.
Dapat alam mo kung anong ide-develop mo sa sarili mo. Ang tanong, paano ba hinahanap yan? Mamaya magbibigay ako ng mga examples. Paano ba hinahanap yung niche? Ang susi dyan, ang isang tao dapat alam niya yung purpose niya. You see the sequence? Dapat alam mo muna yung purpose mo before you identify your niche. May correct sequence yan. Purpose first and then the niche. O, ano bang bumubuo sa purpose? Ano ba yung mga bagay tungkol sa sarili mo na dapat alam mo para ma-identify mo yung purpose mo? Ito, dapat alam mo kung sino ka, bakit ka nandito sa mundo, ano ang dapat mong gawin dito sa mundo, also known as your life mission. The more you know these things, the more you will know your purpose. At gagamitin mo yung purpose na yan para iselect mo yung niche sa buhay mo. Kaya nare-relate ko dito yung sinasabi sa Bible, no, when it comes to purpose, yung sa Jeremiah. God does not put human beings in this world without any reason. Lahat ng tao kaya nilagay sa mundo may plano ang Diyos. For I know the plans I have for you. Ang implication niyan, lahat ng tao na nakikita natin in our everyday life, meron siyang purpose sa buhay. Meron siyang mission. Why that person is here on earth in the first place. Walang tao ang walang misyon sa buhay. As in, wala. Kaya isa yan sa pinakamahalagang developmental task that we need to be doing in our lifespan according to the lifespan theory. Dapat alam natin kung ano yung purpose natin sa buhay. Hindi yung araw-araw gumigising lang tayo nang wala lang. Kapag gumigising ka na wala kang purpose, doon nagsisimula yung mga feelings mo na parang useless ka, parang unfulfilled ka, parang wala kang na-achieve. And we have data to support that. We have a lot of studies which show that people who know their purpose in life at ina-apply nila yung purpose in life nila, nagiging maganda yung human development. To be more specific, in DevPsych terminology, ang tawag natin dyan, protective factor. Those people who know their purpose in life and apply their purpose in life, ito yung mga nangyayari sa kanila. They have better health, they have higher productivity, they have lesser chances for depression, and higher levels of well-being. Mas masaya ang buhay nila in general. Kaya maganda talaga na ang tao in the lifespan, alam niya yung purpose niya. At kapag nalaman na natin yung purpose natin, ano mangyayari? That's the time that we can set our goals, or in the language of lifespan theory, we can set the niche. Ganyan dapat ang sequence. Hindi yung nagsiset ka ng niche o ng goals na hindi mo alam yung purpose mo. And many people do that. Kaya may mga tao, marami mga tao, hindi maganda yung development nila kasi hindi tugma eh. Nagset sila ng niche without knowing their purpose. So ano nangyari? Yung goals nila, yung niche nila, it's not aligned with their purpose. Halimbawa, very common example to. May mga tao talaga ginawa sila para maging doktor. Yan ang purpose ng Diyos para sa kanila. Pero itong mga taong to, for some reason, tamad mag-aral. Ayaw magbasa ng makakapal na libro on medicine. So ano na lang ginawa? Gusto na lang nila mag-sports. See? Hindi tugma, hindi aligned yung kanilang niche. Ito yung tinatawag na niche. Yung pagiging athlete nila. Okay? Hindi tugma yung niche nila sa purpose nila. And studies show na kapag ganito yung itsura ng purpose mo sa niche, hindi aligned, hindi nagiging maganda yung development. You feel unfulfilled. Dito na ngayon ang gagaling yung mga feelings na, bakit ganun? Marami naman akong ginagawa everyday. Marami naman akong na-accomplish everyday. Pero hindi ako fulfilled. Bakit? Saan galing yon? Hindi kasi tugma yung mga bagay na ginagawa mo sa purpose mo. Hindi tugma yung niche mo sa purpose mo. Ang tama yung ganito. Ginawa ka ng Diyos para magturo. Therefore, araw-araw ang ginagawa mo o yung niche na sinet mo sa sarili mo may kinalaman sa pagtuturo, such as making lectures. At itong framework na to, personally ako yan. I personally know that God created me to teach. Kaya nga ako naging teacher. So every day, yung buong oras ko, araw-araw, saan ko ginagamit? Sa mga bagay na may kinalaman sa teaching. Such as making lectures. Kaya ako everyday aligned. Yung activities ko na ginagawa may kinalaman dito sa purpose ko, which is to teach.
Okay? So, yun yung ibig sabihin ng developmental niche, no, in connection to purpose. No, again, ulitin ko lang, no, and you can read this article if you like. Ano ang positive development according to lifespan theory? Klaro ang purpose mo at yung niche na sinet mo sa sarili mo, tugma doon sa purpose. You are created to teach. Therefore, you do things na may kinalaman sa teaching. Unfortunately, ang mga tao, marami mga tao in our society, hindi aligned yung purpose sa niche. Kasi isa sa mga risk kung bakit nangyayari yan, ito. Take a look at this slide. Ito yung purpose, ito yung real niche. Given the purpose, ito yung dapat mong ginagawa. Pero marami kang mga niches na sineset mo sa sarili mo na feeling mo lang yun yung niche mo. Pero sa totoo lang, wala yung kinalaman sa purpose mo. O, some specific examples, ganyan. 'Di ba? Hindi tugma yung niche sa purpose. Ginawa ka ng Diyos to spread the gospel, to spread His word. Magpapastor ka. Pero may mga tao, iba eh. Alam nila na may calling sila sa church, pero iba yung gagawin. May calling sa church, pero nag-artista. May calling sa church, pero nag-atleta. May calling sa church, pero nagpayaman. Yan, again, in the language of lifespan development, or in the language of lifespan theory, hindi magiging maganda yung development ng mga ganitong tao, yung hindi ka aligned. Ang tanong ngayon is, paano mo ngayon masisigurado na aligned ka? How can you know your purpose so that the niche that you're gonna select for yourself is in line with your purpose? Oh, na-research na rin yan. No? In the field of DevPsych, ito yung mga dapat alam mo sa sarili mo. In the lifespan, sana mahanap mo yung mga ganyang aspects mo. Kilala mo yung personality mo, alam mo yung potentials mo, yung skills and capabilities mo, sino yung social circles mo, and your everyday experiences. I-combine mo yung mga data na makukuha mo dyan. From there, malalaman mo yung purpose mo, and then from there, you can now select the niche that you have to be setting for yourself. Kaya ito dapat ang ginagawa ng mga tao in the lifespan habang tumatanda sila. Dapat intentional tayo na ina-identify natin yung letters A to E. Unfortunately, because of distractions, maraming mga bagay-bagay na nadidistract tayo sa society natin, yung oras natin, imbis na hinahanap natin yung letters A to E natin, imbis na ina-analyze natin to, we are doing something else na walang kinalaman sa letters A to E. Binababad natin yung mga sarili natin sa pag-shopping, sa Netflix, sa entertainment, so on and so forth. Kaya ano ang nagiging epekto nun? Marami mga tao hindi alam yung purpose, therefore, yung mga niche na sineset nila, mali. Hindi in line sa purpose nila. Or worse, marami mga tao, walang purpose, hindi nila alam yung purpose nila because they are so distracted at hindi rin nila alam yung niche nila. Yun yung matindi. Hindi nila alam yung purpose nila, wala pa silang sinet na niche. Yan yung mga tao na hindi nagiging maganda, yung human development. According to the lifespan theory. Ang tanong, ano ba yung mga makakatulong sa atin para ma-identify natin yung letters A to E natin? May mga resources naman dyan. One good book I highly recommend that you can read, yung Purpose Driven Life ni Rick Warren. In this book, tuturuan ka ni Rick Warren kung paano ma-identify yung letters A to E mo. Para ma-identify mo kung ano yung purpose mo, and then from there, mag-guide ka niyan in setting the niche that you have to be setting for yourself. Dapat ka bang mag-doktor? Dapat ka bang mag-teacher? Dapat ka bang mag-artista? Again, wala naman ako sinasabing masamang niche. Ang sinasabi kong masamang niche is yung mga niches na walang kinalaman sa purpose. Hindi tugma. Dapat laging naka-align yan. Now, meron study that support this claim by the lifespan theory tungkol to sa alcoholism. Okay? Yung mga alcoholics na nagde-develop o yung mga alcoholics na nagre-recover, ito yung framework na sinasabi dito sa article. Those people who are alcoholic, kapag pinataas pa yung spirituality nila, specifically by helping them how to identify their purpose, because purpose identification is one aspect of spirituality. Ano nangyayari? Nag-i-improve
yung kanilang alcoholism. Bumababa yung symptoms nila. Hindi sila nagre-relapse. Nagiging maganda yung recovery nila from being an alcoholic. Ano nangyari? Ano yung nag-transpire from high alcoholism to low alcoholism? Purpose identification. Bad things happen if you don't know your purpose. Ano nangyari? Bakit? Ano nangyari kapag mababa ang purpose, hindi mo alam yung purpose mo? Ayan. In the first place, kaya sila naging alcoholic. Got that? Hindi nila alam yung purpose nila, hindi sila nag-set ng niche sa sarili nila, therefore, naligaw sila ng landas, naging alcoholic sila. Pero nung nandoon na sila sa treatment program, ni-reverse, in-identify, tinulungan sila how to identify their purpose, how to identify their niche, given their purpose. Kapag naging successful yung process na yan, nagiging maganda yung developmental outcome, gumagaling sila from their alcoholism. So itong study na to is a good support of what lifespan theory is teaching us in terms of how to have a better human development. So in summary, as we close the lecture, ano yung mga dapat nating natutunan on lifespan theory? Number 1, we have to identify what is to come before entering different life stages. Dapat nating pinaghahandaan. Sinama ko na rin yung number 2. Identify and prepare. Bago ka pumasok as a teenager, bago ka pumasok sa adolescence, ano yung mga dapat mong paghandaan sa pagiging adolescence? Actually, dapat ang gumagawa niyan yung magulang. Kasama na rin, yung anak pwede rin naman, pero yung control kasi mas nasa magulang eh. So kung magulang ka, kung parent ka, alam mo na yung anak mo papasok sa adolescence, ihanda mo na siya. Para pagpasok nyo ng adolescence, meron siyang mga resources para maging maayos yung experience niya sa pagiging adolescent. Numbers 3 and 4, i-combine na rin natin according to the lifespan theory, paano aayos yung human development natin. Identify your purpose. It starts there. Bakit ka ginawa ng Diyos? Bakit ka nandito sa mundo na to in the first place? And then from there, mag-assign ka ng niche sa sarili mo na dapat aligned sa purpose mo. If God wanted you to be a teacher, then every day you need to be teaching. If God made you to be a musician, then every day you have to be doing things about music. Kapag aligned yung purpose mo at yung niche mo, nagiging maganda ang human development. Okay? So yan ang mga major claims ng lifespan theory. Very interesting, very practical. If you have any questions, comments, suggestions, or other examples na hindi ko nasabi in this lecture, ilagay nyo lang dyan. Until the next lecture, Sir Howard here. God bless everyone. Bye-bye.